nga ba inuuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit di nasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagmamahal.
sapagkat ika'y dakila at tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin, ang lagi kong aawitan, ikaw lang ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, kaya mo sa akin laging lang. Ang ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon, Mama. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon, Mama. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon, Mama. Inibig mo ako noon, Ama. Inibig mo ako noon, Ama. Yes, Yes, Lord. Ang pangalan ng Panginoon Kristo, dahil nakakila ko ng Diyos sa buhay ko yung mga bawat isa. Yes, Siya sa mga manampalataya, Panginoon, sa dakong ito. Lord, nakila ka at Yes. nakasalamat ka. Ang itaas sa Panginoon. Yes. Sa Panginoon ng Diyos, ang dakilang pangalan, ang Panginoon Kristo. Yes. Ang isang buhay, Panginoon, ang walang pangalan sa silo ng langit, Lord, ang iyong pangalan, ang Panginoon Kristo. Lord God, sa oras na ito, kami po ay lumalapit sa iyo. Yes. Sumamang Panginoon, Ugag ang protection lugar sa buong sambahan ito. Ugag ang pagkilo sa Panginoon. Yes. Sa Yes, Lord. Lord. Banal na Espiritu, may sumakti control Panginoon sa bawat isa. At sa gabing ito, Panginoon, whatever the expectation, lugar, everyone, every heart, Lord. Ikaw patuloy magpuno, Panginoon. Yes. Sa naman, Panginoon, yung mga pagkukulang, Panginoon, sa mga oras na ito. Lord God, mga bagay, pagkakamali, Panginoon. God, something, Lord, we commit mistakes. O God, some failures, ups and downs, Lord. I pray that forgive us, Panginoon, sa mga oras na ito. Hinihiling namin ng kapatawaran, Panginoon, sa mga bagay, Lord, na aming nagawa, hindi kaya ayat, Panginoon, siyang harapan, Lord. We pray, O God, I pray, O God, Lord, na kapatuloy ni Kumilos, O God, linisin mo, Panginoon, yung mga puso sa umagang ito. Ikaw, O God, magbukas, Panginoon, lagi sa aming mga kaisipan. Hallelujah, O God, italuyan lang, Panginoon, ang pagpapala, Panginoon, sa mga oras na ito. Bless, O God, the service.
Bless, Panginoon, God, sa kaarawan, Panginoon, aming kapatid, Lord, Sister Celestine. Yes, Salamat, Panginoon, sa Lord. kanyang buhay. Panginoon, sa protection, Lord God, sa isang taon muli. O God, sa kalakasan, physical, Yes, O God. maging sa spiritual, Panginoon, sa Yes, gabay, God. Lord, abong tahanan, mula, Panginoon, sa haligi ng tahanan, Lord, ang Yes, aming kapatid, Lord. Panginoon, sa kalakasan, Panginoon, at physical, maging sa spiritual, Panginoon, ang tunay na dakila ka, Panginoon, sa buhay, o God, na buong pamilyang ito, Lagari family. Yes, Tulas Lord. pagpalain, God, Lord, Hallelujah. ang iyong gabay, Panginoon, Lord, ang iyong biyaya, Lord God, Yes. na umaapaw, Panginoon, hallelujah, both physically, spiritually, O God, bless mo, Panginoon, Amen. ang servisyo, aming inaalis si O God, ang buong pagkakataong ito, sa iyong matamis lamang na pangalan, ang Kristo, itong samot dalangin. Amen. Amen. Sa kahit kailan, Di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Amen. Isa pa, kapatid, ay ating awitan ng Panginoon. Isang masayang awitin. Kaya ating awitin yung sinasabing paid in full by the blood of the Lamb. Praise be to God. Precious is Lord for a man, mercy. No one won't be found. I'm a man, but the precious blood will go Calvary cross, and there will all the night. Paid in full by the blood of the Lamb. Free from sin, free to live. Now I am, and He lives on the hills where my sins were written down. Paid in full by the blood of the Lamb. Oh, how great was the day that I owe. How to pay for the sin I had sown. But in Jesus, my Lord, my great treasure I have found. I'm redeemed by the blood of the Lamb. Paid in
isang magandang gabi sa bawat isa. Amen. Isang kagalakan na tayo po ay dinako kapatid sa gawain. God bless you. My heart is so happy. It's the first time na prayer meeting marami tayo. Yes, amen. Amen. Salamat po mga kapatid sa inyong desire sa gabi ito. Ay dinakot ng Panginoon, hinakbang ating mga paa. Amen. Kasi nga walang desire na yan ay hindi tayo makarating dito. Amen. Amen. So pinupuri ko Panginoon at pagbigay ko sa inyo ng panahon at maybe 2 or 3 na gustong nais magpasalamat sa Panginoon. Unahan ko na kayo. Magpasalamat sa Panginoon sa biyaya ng Diyos. Higit sa lahat sa katugunan ng ating mga panalangin. Amen. Amen. I'm so happy dahil po ay yung aking kapatid ay approve na rin. So nga ay ang Diyos ay patuloy nagpadala. Amen. Ay sa biyaya ng Panginoon ay binigyan ako ng Panginoon ng wisdom. Dahil nga kung gagamit tayo ng immigration ay pinakababa sa 3,000. So salamat sa biyaya ng Panginoon dahil nga sa Diyos lamang, mga kapatid. Ang lahat ng ito. At sa kanyang biyaya ay ito po ay sa nilas ko, ito po ay pang-ito. So parang 7 cells, 7 thunders. Lahat ay 50 talaraman. At may susunod dyan, pang-8. On the lodge na rin. So, mga kapatid, ay, ano yun po, ay ang biyaya ng Panginoon, no? Talagang nag-unfold siya. Pinupuri ko siya dahil nga, just for 1 week, ay, ito nga, yung mag-asawang ito nga, yung Sister Princess, ay talagang nilot ko sa Panginoon yan. Kasi hindi ko sign. Kapag ma-approve yan, ito talaga sila. Actually, hindi ko kamag-anak pero ako nag-sponsor, pero in-approve na immigration. Amen. So parang imposible, pero wala akong imposible sa Panginoon. So ibigay ko mga kapatid ang panahon siguro sa ating birthday celebration. Maraming salamat. Unang-una sa Panginoon dahil sa another year na binigay sa akin. Thankful dahil ay so blessed, not only sa material, sa physical, we're also blessed because God is with us. Amen. Glory. Yun, sabi ko sa panalangin namin ni Brother Legend na kung we need to know the purpose sa life natin dahil alam naman natin na we're just traveling in this world, no? Hindi natin alam yung future hold of our life. So while we still can, we need to serve God. While we still alive, we need to worship God. So the point is, meron din akong in-invite na mga friends outside of our family. But maybe hesitant or walang time sa panahon, o walang time sa Panginoon. So, sabi ko, time will come. No? Na yung pag kumilos na yung Panginoon sa life din nila, sa buhay nila. So, siguro dumating din yun ang panahon na ang Panginoon ang mag-touch ang mga heart nila to worship God. No? Dahil ang daming nagsabi na we're Christians, which is true, but iba talaga yung totoong Christian. Dahil ang dami kong friends sa New Zealand, but ito talaga natagpuan ko na we are real. Real in terms of the spiritual that mag-worship ng Panginoon. Dahil ang daming nagsasabi na we are Christian, our manifestation is not. So, if we claim we are Christian, we need to pray to God to be guided. Because that's what we are praying also. Because we're claiming Christians, we pray every day. We pray with our religion. Sometimes if available yung mga anak ko, I will ask them to pray for us with Brother
God. Dapat kasi pag mag-pray tayo, hiling to God dahil sabi ng Panginoon, just to respect kung ano. So yun talaga ang sabi ko sa Panginoon na hiling ko lang sa Kanya is yung to grow more our faith on Him. No? Dahil wala na tayong para sa akin na yung mga anak ko, may mga trabaho na kasi sila mga malalaki na. Si Brother Legend, sinabi ko magpahinga na siya dahil alam ko na it's paid na sa kanya yung how many years working, no? Na overtime. Like me before na sometimes may Sunday na hindi kami makasimba. So yun ang ano namin life. We still have faith in God, but it's not like we need to like ma-worry ka na hindi ka makasimba. So it's not like now that our faith in God is growing, that I have some guilt if hindi ako makasimba. So yun ang ano ko sa Panginoon na as much as I can because of my work schedule na shifting kasi ako 1 month morning, afternoon, and evening. So, but I've tried my very best na leave or mag-swap talaga ako just to worship God. So yun ang ano ko sa Panginoon na as much I'm free, I'm available, I'll give time to worship God. So hindi man lang sa service na kailangan natin mag-worship, we still also can worship God at home. But it is good also to worship with the fellow believers because our stronghold, if we are the prayer, if every one of us are praying to God, are very strong, no? So, maganda kasi yung mag-pray tayo na lahat-lahat ng mga anak ng Panginoon dahil talagang pakinggan ng Panginoon dahil we are so many. So, then, ikaw lang din, pwede yun, but as much as in the scriptural kasi yan, 2 or 3 in the middle na si God sa center of us. So, kaya sabi ko na ang ganda din pag mag-worship ng Panginoon, lalo na ang mga anak ng Panginoon. So, it's also my prayer na thankful ako dahil natagpuan ko kayo, tapos nakilala sa bilang pamilya sa Panginoon. So, dahil dito kasi, less na yung family natin. So, kaya sabi ko sa Panginoon na pagpatuloy lang yung pagpatuloy lang natin niya yung pag-guide natin sa Kanya. Dahil wala tayo kung wala ang Panginoon. Amen. So, alam ko, ang Panginoon magbigay sa atin ng kalakasan sa araw-araw dahil yun ang panalangin natin lahat. At saka blessing dahil anak ko ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. So, we're thankful for everything sa akong mga anak, si Kalinog, si Carl, nandito. Dahil alam ko it's rare lang dahil nagtatrabaho din sila. It's really hard to catch up with them. Sometimes even we're at home but I could not see them sometimes. So, salamat dahil sa time na binigay ng Panginoon na they're free just to listen the Word of God. Dahil yun ang sabi ko sa kanila na not only the work, you still need to find God to listen the Word of God. Dahil ang Panginoon ang nag-guide sa kanila. So sabi ko sa aking mga anak. So salamat dahil sa guidance ng pastor natin. Dahil yung spiritual guidance din natin, we need someone also to guide us. Because kung tayo lang, sometimes we're sway on the sa Panginoon. No? But we're thankful dahil may pastor tayo na sa shepherd na nag sa atin, nag-guide sa atin. And at the same time, nag-feed ng spiritual na word ng Panginoon sa atin. So, salamat at nagpunta kayo. Sana ma-enjoy kayo mamaya din sa kaunting salo-salo natin. So, ipagpili ko ang lahat, ang pagpupuri sa Panginoon. Amen. Amen. Sa mga anak, nagtatago ata yung mga Sister Colleen. Can you please come? Don't be shy. You have something to say? About Brother Carl. Where's Brother Carl? Brother Carl, please don't hide. Did you say something? Did you say something? Or any appreciation from the Lord? I thank the Lord every day that I have a very supportive mother, that
to as inspiration. Amen. Someone who is my safe space. So I'm very lucky that I have someone like that in my life because not a lot of people are blessed to have that. So that's definitely something I'm grateful for. Someone who brings food to the table, someone to Amen. like cutting the meat, someone to remind me every day of just basic stuff because I get carried away with how I feel like very grateful. Amen. Brother Carl. Sorry. Please come, my brother. Don't hide. I'm isolating because I'm sick. Okay. Okay. But I thank God about my mom. My mom always is the one that takes care of me. Mm. And I'm really grateful to her. I think my entire life, she's been the one that's always been motivating me in order to become a better person. Even if I don't believe in myself, I think my mom always thinks that I'm the best person in the world. And she always pushes me to become better and tells me that I'm a good person. Mm. So, yeah, I really do appreciate it and thank God that Amen. I have my mother and all the mothers in the world that I get to have her. So, I think the younger is not here. Is going to the work. Right? So, salamat sa Panginoon. The positions of, as a mother. And nakita ko yung, kung how si Sir Celestine na pinapalaki niya ang mga anak. Na may takot sa Panginoon. Ibig sabihin yung may pagsunod. Kung paano siya naglingkod. Dahil nga, first is, ang magulang, yung parents talaga dapat makita. Kasi I believe na yung mga anak, nakita ang parents na naglingkod ay susunod din ang mga anak. Amen. Amen. So, sa gabing ito ay hindi pagkatagal mga kapatid ay nais ko pong tumayo sa nais po tayong tumayo mga kapatid sa gabing ito. Nais ko dadako po sa mahalagang gawain sa gabing ito. At naway ay samahan tayo ng Panginoon. At bago yan mga kapatid, bago tayo dumulog sa panalangin ay nais ko magbasa tayo ng accounting scripture, maybe 5 verse of scripture dito po sa aklat po ng John. Kung meron po yung mga scripture, kung meron po yung mga Bible, mga kapatid ay ating buklatin, ating kasulatan. We open our Bible in the book of John, chapter 4, verse 7, up to, mga kapatid, dito po sa verse 9. So, 13, sorry. So, ito pong sabi ng scripture, there cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus said unto her, give me to drink. For his disciples were gone away into the city to buy meat. Then said the woman of Samaria, verse 9, unto him, how is it that thou, being a Jew, askest drinketh of me, which am a woman of Samaria? For the Jew have no dealings with the Samaritans. Verse 10, Jesus answered and said unto her, if thou knewest the gift of God. Now, in verse 10 ay ito po ay bigyan pa ng stress ito mamaya. Itong verse 10 that Jesus answered and said unto her, if thou knewest the gift of God. Kung makapagkilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo nagsasabi, painumin mo ako. At ikaw ay hingi sa kanya na ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. And the woman said unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep. Malalim daw po ang balon. From whence then hast thou that living water? Saan nga naroon ang iyong tubig na buhay? Then, verse 12, art thou greater than our father Jacob, which give us the well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle? Last verse of the Jesus answered, and said unto her, whosoever drinketh of this water shall thirst again. Amen. May I repeat, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muli mauhaw. Amen. And the Lord bless His word. Let us bow our heads for the rest of the word of God. Father God, kami muli ay malapit sa iyo. Panginoon, bless the word at ang reading. Bless Panginoon kasi munawa, Panginoon, ang mga salita nito. Kaya ito ay magbigay Panginoon ng kalakasan. Yes. Lalo na kami spiritual, Panginoon. Bless, O God, ang bawat pakinig, ang bawat puso, Panginoon. Ang mga pagkulang, Lord, ikaw maglagay, Panginoon.
ikaw God mapuno sa mga bagay na ito. Bless ang bawat isa at ikaw po mangusap muli at itago mo ko Panginoon sa mga likuran. Gamitin mo lamang ang God sa your channel and the blessings and inspiration of the word. Bless o God ang bawat isa, ang bawat take control mo, o God ang bawat sulog. Ito ang dalangin, pagtiwala mo sa inyo Ama. Kasalamatan ka in Jesus Christ, mighty name we pray. Amen. You may be seated, mga kapatid. Once again, ay isang magandang gabi muli sa biyaya ng Panginoon. Tunay na ang Panginoon mabuti. Amen? Amen. Iningatan tayo sa buong maghapon. Simula sa ating mga trabaho. Meron tayong makanakang trabaho, pero ang Diyos po ay narang kanyang kamay na that He will keep us safe all the time. Wherever you go, whatever you do, the Lord give us strength, give us, yung kalakasan nagmula sa Kanya. Salamat sa Panginoon sa gabi ito. At once again, ay binabati ko at kapatid sa kanyang kaarawan for 21 years old. Kasi po, mga kapatid, the time will come that Sister Celeste will get back to 21. Amen. If you believe it or not, mga kapatid, babalik talaga tayo doon. Amen. Kasi nga, the prophecy ay, sabi nga, ang mga anak ng Panginoon, kanyang nobya, ay wala pong matanda doon. Mga kapatid. Wala nga pong ano doon yung pag-aasawa, wala na. Kumbaga, si Brother Rolando sa kanyang asawa, parang magkapatid na lang doon. Kumbaga, wala lang, yung senses na parang mag-asawa, magkapatid na lang. So ngayon pa lang ay binibigyan na tayo ng Panginoon ng awareness na dito pa lang ay hindi na tayo magtaka doon. Na dito binigyan tayo ng Panginoon ng isang pagkakataon na malaman natin ang mga bagay na ito. Dahil nga ito yung propesya na ang Panginoon nagbigay sa atin ng tamang unawa or understanding sa salita ng Panginoon. Kaya po salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. At sa gabing ito mga kapatid ay nais ko pong pasalamatan yung kabutihan ng Diyos na binigay sa atin. Amen. Amen. God bless you, Lord Ramos family, and kasama natin. Malayo sila. So, salamat sa pagkakataon. Kaso pa? Halika. Mr. Roda. Mr. Roda. Sige, Toy. Toy. Now, updates kami ito ay magbigay ako sa ng scripture na ating pagdala yung wilaya. Amen. Sa gabi ito. Salamat po muli mga kapatid sa De Castro family kasama natin. Amen. Sabi nga, I'm not interested in the past. I'm interested who you are now. Amen. Amen. Sabi nga, ang Panginoon, di tumitingin doon sa nakalipas. Tumitingin sa yung, what is the present? Amen. Presente doon sa nakatingin. Kaya ang Panginoon ay kanyang kalimutan yung mga bagay, ano yung the past. Ang tao kasi, tao yan. Pero ang Diyos hindi gano'n. Ilagay niya doon sa dagat ng pagkalimut. Amen. Amen. So, mga batid, God bless you. Brother Rolando, you're with us. Amen. Salamat sa Desar. Amen. Sabi nga nila ay medyo meron pa siyang the Lord knows your heart. Amen. Amen. So, mga batid, sa gabi ito, sa pagkagal ay hindi ko lang pong pagbulay-bulayin yung scripture nating binasa. God bless you, God bless family. Lahat sa inyo, mga batid. Glory to God. I'm just to start mga kapatid sa isang kaunawaan na ang Diyos ay He can't be proved scientifically. Ibig sabihin, when we're using scientific na kaalaman or scientifico na mga kapatid na idea, hindi ito mag-materialize
Kasi po, ang Panginoon ay supernatural siya. Amen. Amen? God is a supernatural being. So, it won't work by anumang paraan o anumang scientific na paraan. It doesn't work. Dahil ang Diyos ay supernatural. Amen? So, ang supernatural, as a being supernatural, Jesus Christ is the Son of God. Ang Panginoon Jesus na siyang anak ng Diyos. Amen? By His Spirit. So, mga batid ay, kung minsan ay parang magtaka tayo, kapag sinabi ko po ay ang Panginoon ay kasama natin, do you believe it? Amen. Amen? You know why? Because the scripture says 2 or 3. We are more than 2. That gathered in your name, mga batid. Pero ito pong scripture na ito ay ginagamit din ng karamihan. That's alright. Right. Amen. The 2 or 3 gathered in my name. Sa kanyang pangalan. Amen. Kaya nga po ang kaaway, ang diablo din mga kapatid ay nagpapalayas sa pamagitan ng pangalan ng Alpha ni Kristo. Right. Ang Panginoon hindi siya nag-disagree doon. Hinayaan niya. Kasi nga ay ginagamit ang kanyang pangalan. Amen. So mga kapatid ay kung makita sa gabing ito na even na ang Panginoon Jesus ay nasa ating kalagitnaan dahil ito po ay promise niya, nangako siya mga kapatid. Then it reminds me na kung paano mga si Nathaniel. Do you know Nathaniel? Amen. Kung paano when Philip I brought him to the prayer line. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon ni Philip na what we call Philip kay Nathaniel nung siya dinala doon sa prayer line, sabi niya, thou art an Israelite na walang daya. Amen. Ang sabi mga kapatid ni Nathaniel, sabi niya, papaano mo ako nalaman, Rabbi? Amen. When thou knowest me. Ang message, ang sabi ng Panginoon ay, when you was under the tree, before Philip called you. Naroon ka pa lang sa ilalim ng punong kahoy ay tinawag ka na ni Philip. Right. Amen. Ang sabi mo ni Philip, he said, thou art the Son of God, the King of Israel. Meaning, ang Panginoon ay, He told him the secret of our hearts. Amen. Mga kapatid? Amen. Yung sikreto ng ating mga puso ay nakikita ng Panginoon. Amen. Amen. Nababasa niya ang sikreto ng ating mga puso. Amen. Dahil po wala pong nalilihin o wala pong nalilingid, mga kapatid, Right. sa harapan ng Diyos. Amen. Kitang-kita niya ito. Amen. Kaya minsan yung magbulay-bulay tayo ay parang kontra sa ating kaisipan, pero ang puso di mo kayang dayain. Amen. Amen. Dito, kontra yan dito. Di ba? Lagi kong sinasabi sa inyo na ang kalaban mo ay ito. Kasi kontra ito eh. Pero hindi man ito malayo, mga kapatid. Ito saka ito malapit ito eh. Kaya ito yung control tower mo eh. Yung puso mo. Na ang Panginoon nag-take control dyan. Ang Amen. ginakontra niya yung isip mo. Kasi ang isip nito ay iba kaysa isip dito. Alam niyo ba ang puso nag-isip? Amen. Bakit ang Diyos tumitingin sa puso? Ibig sabihin ang puso nag-isip. Amen. Tama? Amen. Nung nag-isip ang puso, dinidiktahan yung Yes. ang isip. So parang sa isang Kristiyano mga kapatid ay inside out. Kung ano nagdikte sa loob, palabas. Amen. Pero ang mundo ay palabas, paloob, baliktad. Mga kapatid, pero magkontrahan yan. Next ko makita mga kapatid sa inyo na there is the secret of the hearts. Na itong sinabi mga kapatid ng verse 7, pag-bulayan natin, there cometh a woman of Samaria, dumating isang babaeng taga Samaria, na upang umigib ng tubig. Na sa kanya sinabi ni Jesus ay, painumin mo ako. Amen? Itong Samaritan woman, ay sinabi sa kanya na babaeng Samaritana, sa verse 9, sabi niya, paano nga ikaw, na isang Hudyo ay humingi ng mainom sa akin na ako'y babaeng Samaritana. Kasi po mga batid, sa mga panahon na yon, ay ang Samaritana ay walang associate doon sa Jew. Ibig sabihin mga batid, hindi sila pwede magpag-usap. Ang isang Samaritana sa mga Hudyo. At sumagot si Jesus sa kanya, kung nakilala mo lang ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo nagsasabi,
Meaning, mga kapatid, ay naroon na yung rabay na kausap niya. Mga kapatid, ang babaeng ito ay wala siyang kamalimalay, pero mga kapatid, ang the Samaritan woman ay meron na siyang kakaunting napakinggan. Yan. Amen. He was keep it in her heart. At nung mga kapatid, yung meron siyang signs na inantay. Meron siyang tanda. Nasa kanya, mga kapatid, tinatago sa kanyang puso. Nag-aantay siya ng pagkakataon. Nag-aantay siya ng moment. Nag-aantay siya ng panahon. Na in the right time and season, kapag mapakinggan niya at makita niya ang sign, yan yung tanda na he's the prophet. Amen. Are you with me? Amen. At sumagot si Jesus sa kanyang sinabi, na kung mapagkilala mo ang kaloob ng Diyos, at kung sino ang sa'yo nagsabi, painumin mo ako, ikaw hingi sa Kanya, at ikaw ay bibigyan siya ng tubig na buhay. Amen? So mga batid, itong, ang sabi ng verse 10, saka sumagot si Jesus. Kasi sinabi kung mapagkilala mo lang, so, ibig sabihin, yung gift. So we are not looking for the gift, mga batid, but we are looking for the giver of the gifts. Amen. Are you with me? Amen. Amen. Ang kaloob ay nandyan yan. Minsan ang ating tinitingnan yung gift. Pero yung giver of the gifts, hindi mo nakikita. I'm right. Amen. Si madali mag-appreciate ng gift para binigyan ka ng gift ay masaya ka. Pero hindi mo alam kung sino nagbigay ng gift na yun. Amen. Amen. Yung binigyan ng gift ay galing sa Diyos yun. Amen. So, na-appreciate mo yung nagbigay. Yung na-appreciate mo yung binigay, pero yung nagbigay, hindi mo na-appreciate. Am I right? Amen. Na ito yung verse 14, ang sabi niya, but whosoever drinks of the water, drink it of this water. Na inyong mapansin, mga kapatid, ay hindi lang ito, it wasn't just to take a drink and walk away and forget about it. Hindi lang ito mo na binigyan ka ng tubig at nung ginawa mo, ininom mo, parang wala na, tapos na. So, ang sabi ng scripture is drink it. So, parang continue. So, sa paglilingkod sa Panginoon, may continuation. Am I right? Amen. Amen? Na parang kapag ininom mo yung tubig na yun, ay parang kagalakan mo. Amen? Na parang nauhaw ka, the more na ininom mo yung tubig, ay mas lalo kang nauhaw. Amen? And sabi niya, whosoever drink it of this water that I shall give him, shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him. Well of a water springing up into the everlasting life. So what is drinking all the times? When sa bawat oras, sa bawat panahon ay iniinom natin, mga kapatid, ang tubig na ito. So, now, pansinin niyo, this is the conversation with the Samaritan woman. So the woman said unto him, Sir, give me this water that I thirst not. Ang sabi ng babae, Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na sa tubig na hindi na ako mauhaw. Ang sabi ng Panginoon, Jesus said unto her, sabi niya, go, call the husband, and come hither. At ang babae sumagot. Ang sabi niya, I have no husband. Ang sabi ng Panginoon, tama yung sinabi. And Jesus said unto her, thou hast well seen, and I have no husband. Sabi niya, I have no husband, for thou hast have 5 husbands, and whom thou hast is not thy husband. And in that sea is true. At nung mga kapatid, nung sabi niya, totoo, na wala kang asawa, pero yung panglima na yung kinakasama, hindi mo asawa. Ibig sabihin, mga kapatid, ay nakita ng Panginoon, nabasa ng Panginoon ang isip ng babae nito. Na-imagine the Samaritan woman is a prostitute woman. Amen? Do you know the scripture? Na ang Samaritan ito ay, Samaritan woman ay isang babaeng aking halintulad, mga kapatid, nga when we're talking about ermita sa Manila ay ano sa tingin ninyo? Di ba parang babaeng hindi maganda pakinggan? Parang isang babae, mga kapatid, sabihin natin na babaeng bayaran. Amen? Pero mga kapatid, ang Panginoon hindi siya nakatingin doon. Amen? Amen. Nakatingin sa mga kapatid doon sa predestinadong binhi na mayroon sa babae. Amen. Nakita ng Diyos, mga kapatid, na sa gabing ito,
na mayroong binhi ang bawat isa sa atin. Amen. Amen. Inilapitan tayo noon ay makasalanan tayo. Tama? Right. Mga kapatid, tayo po ay marumi ang ating nakaraan. Amen. Amen. Ngunit mga kapatid, ang dahil nakita ng Diyos na mayroong binhi siya, mayroong portion sa iyo, mga kapatid, sa puso mo na isang araw ay mag-grow yan. Habang napakinggan mo ang salita, kaya mahalaga ang sinasabi ng pakinig ng salita. You know why? Amen. Because faith cometh by hearing. So the more you hear, the more you faith. Amen. Amen? So napakalaga, mabatid yung fellowship. Kasi every time, naalala niyo ang message ko sa Wanganui? Dahil po ang fellowship ay katulad po mabatid ng isang dahon. Na ang dahon mabatid, when you strike the rising of the sun is due in, it manufacture the food. Amen? So every time you have a fellowship, mayroong pagkain ng Panginoon. Amen. Alright? So sa ganitong paraan. Kaya mga kapatid, ang Panginoon at kaya mga alagad, di ba, lagi sila nakakatipon? Dahil doon siya nakakain spiritually. Amen. So mga kapatid, in verse, itong Samaritan woman na ito, he was holding the conversation with her. And sabi niya, go, in verse 16, get your husband. And she said, I have none. And sabi niya, for you have had 5. And the one you have now is not your husband. Ang sabi ng babae, I perceive that you are a prophet. Anong sabi ng Samaritan? Napaghalata ko na ikaw ay propeta. Meaning mga kapatid, yung babae na kinikip niya sa puso niya, na yung size na yung makita niya, mapaghalataan na siya ay propeta. Ibig sabihin, sabat isa sa atin, na mayroon tayong kinikip sa puso natin. Na mayroon tayong sign. Na pag makita mo sign na yun, makilala mo na siya ang Diyos na buhay na ipinaglilingkuran. Amen. Ang babae ito, mga kapatid, ay from the past, from the Old Testament prophets, ay nangusap ng Panginoon, meron na something na pakinggan siya. Nung na-meet niya, mga kapatid, ang Panginoon Jesus, sabi niya, I perceive. Napaghalata ko na ikaw ang propeta. Bakit? Dahil sinasabi na ng kanyang mga magulang na propeta. So sabi niya, I perceive. So, ano nangyari, mga kapatid? Nung napakinggan niya ang sinabi ng Panginoon, sabi niya, quickly, the disciples came. And she went into the city. So, ang babaeng ito ay, nung kanyang na-realize at kanyang napaghalataan na yung ang sinasabi ng tao ito, anong ginawa ng Samaritan? Just like us. Kaya ating kapatid na Sister Celeste, itipot larawan ko sa isang Samaritan. Kung bakit? Kasi she was testify ano nangyari sa ministry. Amen. Amen? Nalala ko, ating kapatid, si Barley Jen. When I start the ministry, siya lang yung, the first time, the first family na mapatid na inakay namin sa Panginoon. Amen. Sister Celeste, hindi pa gaano umaating niya noon. Si Barley Jean sila mag-isa. So time will come, maraming pagsubok. May bagyong dumaan. Amen. Maraming, sabi nga, pinaplansa ng Panginoon. Kasi nga po, ang ministry pag walang bagyo, paano mo makikita na matibay, may pundasyon. Amen. Amen. So si Barley Jean, his family, ay isa sa mga pundasyon sa ministry ito. Amen. Amen. So, dumaan mga bagyo, nakita ko sa brother na ito na hindi pala nakita na paghinaan siya. Amen. Alam niyo po mga kapatid, doon ako nakatingin sa taong ito. Sa kapatid, in despite na kanyang karamdaman, mga kapatid, mas lalo siyang humawak sa Panginoon. Amen. Amen. Wala akong nakitang any negative sa taong ito. O any narinig sa taong ito. Amen. Sa halip na kapatid na siya nanatili. Hindi nanatili kay Brother George, nanatili sa salita. Amen. Kasi nga, kapatid, something na merong nakita sa puso niya. Yung na pinanghawakan niya at nakita ko mga kapatid kung paano nag-grow spiritually ang taong ito. Amen. Amen. So, tumatakbong panahon, about 3 years. So, ganito na tayo ngayon. Amen. So, mga kapatid, nakita ko yung kung paano ang Panginoon kumilos, binibliss na ng Panginoon. Amen. Amen. At nung namit namin itong brother na ito, ano yan, parang robot yan. Mga kapatid noon, na kapag kausapin mo, after 1 minute, doon siya sasagot. At titingnan ka niya, para nakakatakot, kasi nga titigan ka niya. Pero ngayon, mga kapatid, alam mo,
talagang ang kamay ng Panginoon nakabuti. Amen. Dahil na yung kalakasan na lahat mga kapatid ay binalik ng Panginoon back to normal. Amen. Amen. At alam niyo po, ay yan yung isa sa mga bagay na mas lalo akong tumibay. Mas lalo akong kapatid na hindi ako napanghinaan. Sabi nga, Barley nga, hindi nanghina ako pa kaya. Kapatid. So, kapatid, alam niyo po, ang sabi ng babaeng ito, sabi niya, come, nag-rejoice siya. Nung nasumpungan niya ang taong ito, ang Panginoon Jesus. Sabi niya, come. Ano ang ginawa niya? Tumakbo sa siyudad. At siya po yung nagmamadali at sabi niya, I come see a man that told me all the things that I ever done. And sabi niya, ito na ba si Kristo? You know why? Because Christ is the anointed ones. Amen. Amen? Isn't this the Christ? So, kapag sinabi ko sa inyo na if I told you that I was an artist, of course, ang tinitingnan nyo, there is a spirit of a great artist. Amen? What's on me? Kapag sinabi ko mga kapatid ay ako ay isang artist na yung gumagawa ng painting. Mga kapatid, what do you expect to me? Diba parang na-expect kayo na magaling ako mag-artist? Right? So, then if I will tell you mga kapatid na ako po ay isang expert mechanic, what do you expect to me? Of course, mag-expect mo ano magagawa ko sa sakyan mo. Amen? Diba? But, ganito mga kapatid. But if I tell you that I was born of the Spirit of God and the Spirit of Jesus Christ was on me, ano in-expect nyo sa akin? Amen? So you expect me to do what He did. Amen? Amen. You expect me to act like what He did. Kasi nga, kung mekaniko ako, of course, I expect nyo magaling ako sa makina. But kung mga kapatid sabihin ko I was born of the Spirit, ano yung expect nyo sa akin? Of course, kumilos ako ayon sa kanyang pagkilos. Amen. Amen? Gumalaw ako ayon kung paano ang Panginoon Jesus kumilos. Magsalita ako ayon kung paano ang Panginoon Jesus magsalita. Amen? So this is the thing that you expect to me. Am I right? Amen. Amen? So this Spirit is working through a human being. So ang Spiritong ito ay siyang kumikilos sa bawat laman. Amen. Am I right? Amen? His Spirit is working. Bigyan kayo ng tipot larawan na kapatid sa panahon ni Moses. Hindi po ba nung Espiritu ay kumilos at naroon, you're working on a brass serpent? Ano nangyari kapatid sa tungkod? Ang sabi mga kapatid ng Panginoon, Moses, ihagis mo ang tungkod. Ano nangyari? It became a brass serpent. Because God, He wanted to prove that He is supernatural. Amen. Amen? Hindi, sabi mo nga, hindi mo kayang i-prove ang Panginoon by scientific. By AI. Amen? By browsing the Google Chrome. By browsing on your Facebook. Amen? But you can search, but you can by experience like Amen. Peter. Amen. Amen? Na-experience niya, na-meet niya mga kapatid, ang Panginoon mismo. Hallelujah. Just like mga kapatid na, I give you one other example. In the pool of Bethesda. Alam nyo, nabasa niyo sa scripture, yung kung paano yung tubig mga kapatid, it was troubled. Yung tubig na yon. At ng mga tao ni stick, mga kapatid, nang humakbang lang doon sa tubig na yon, kasi sila po ay niwala, sila po ay gagaling. Amen. Amen? Now, hindi po sinabi doon mga kapatid na maaaring sabihin ng tubig na tingnan mo kung gaano kagaling ng tubig. Hindi po sinabi mga kapatid. But it was the angel on the water that done healing. Amen. Amen? Not the water, but the angel on the water. Amen. Amen? Di ba ang Panginoon lumakad sa tubig? Si Pedro ay medyo mahina ang pampalataya. Amen? Medyo ang pakiramdam niya, baka lulubog siya. Kaya sinasalin siya ng Panginoon. So, kapatid,
it was the angel on the water that done the healing. Not the water, but the angel. But when the water angel went away, it was just a water. Tingnan niyo mga kapatid, tubig lang yun. Pero kung walang angel doon, paano nagpapagaling? So ang tubig ay parang simbolo lang, mga kapatid. Simbolo siya na isang kagalingan. Pero kung walang angel doon, tubig lang yan. Amen. Are you with me? Amen. Pero kapatid, yung angel na naroon sa tubig, yan yung nagpapagaling. Yung tubig is a gift. Nakita nyo? Okay. A water, yung troubled water, nasabi nyo, when you step into the troubled water, when you believe, you will help. Gagaling ka. Tubig yun. Pero yung angel na step into the water, yun yung nagpapagaling. Amen. Dahil yung giver ng gifts ay naroon. Amen. Did Amen. you accept the gifts, but Amen. without the giver, mabuti, there's no feeling. Amen. Dahil tinanggap mo yung giver ng gifts, mabuti, dahil po ang gifts at saka giver, hindi mo pinipaghiwalay. Right. Amen. Amen. Dahil ang nagbigay ng gifts yung giver ng walang ibang Panginoon. Amen. Hallelujah. So, mabuti, now, sa kaming ito, ay ang Panginoon ay nangusap siya, mabuti. I hope na makita natin na ang tao is just a man, just like me. I'm just a human. Mabuti. But it is God's agency. Amen. Amen. Ang Diyos, mga kapatid, ay meron siyang, kung mayroong agency sa mundong ito na bibigay sa inyo ng job, meron ding agency ang Panginoon. Amen. Spiritually. Amen. Amen. Dahil hindi po direktamente na mangusap ang Diyos kay Brother Ronald. Amen. Di ba sa panahon ni Moses, mga kapatid? Sabi ng Panginoon, gusto namin ang Panginoon, Moses, gusto namin mismo ang Diyos, mangusap sa amin. Aba, ang Panginoon ay papagbigyan. O sige nga. Nung ang Diyos na mangusap sa kanila, bumuka mawatid ang mga lupa. Natakot sila kinabahan. Amen. Natakot na Panginoon, Moses, ikaw na lang. Di po ba? Amen. So, ay man is a God's agent. Merong ahin siya mawatid ang Diyos, tao din. So, kung ikaw po ay nakatingin sa tao, mawatid, tao lang yan. Amen. But, mawatid, you know po, the hardest thing, ito po medyo mabigat. The hardest thing that God has ever had to do was to get one mortal to believe one another. Amen? Mabigat daw po sa tao na maniwala ang isang mortal, na maniwala doon sa isang tao. Amen? Na pinadala ng Diyos sa iyo. Naniwala kayo mga kapatid? Right. Na bawat isa sa atin may pinadala ang Panginoon. Ngayon, dahil hindi kayo umabot sa ganitong paglilingkod, amen, kung walang dumating sa inyo na angel. Now remember, angel is a messenger. Right. Amen? So merong angel na dumating sa iyo just like Mary, na si Angel Gabriel dumating sa kanya, ang sabi ng angel, Mary, you will conceive. Amen? That's the angel. Mamatid si Gabriel as a type of the messenger. Now, one more thing, mabatid, ay next kong sa hindi pagkatagal, itong verse, mabatid, when Jesus came, na sabi niya, ang Panginoon ay, He's a healer. Right? Do you believe that today? Amen. Tonight? Na ang Panginoon ay, siya po ay healer sa gabing ito. Amen? Nung ang mga tao ay hindi naniwala kay Moses, ang Panginoon ay nagbigay siya ng dalawang sign. Amen? Sabi niya, when you believe that angel that talked to him in the burning bush, that is the angel of the covenant. Di ba? Yung burning bush na nag-apoy doon ng isang kahoy na puno na nag-aapoy. Angel yun, but behind the burning bush, mayroong tinig. Amen. Amen? Ang tinig na yun, mga nagsasalita. So pinakinggan natin yung tinig, hindi yung burning bush. Amen? So, ang Panginoon, He still perform wonders and miracles until today. You know why? Because Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Amen. Kung ang Diyos ay nagpapagaling noon, hanggang ngayon nagpapagaling siya. Amen. Right? Amen. Amen? Kaya I believe na itong healing ng ating kapatid, Brother Legion, I believe one day there's a complete healing ng ating kapatid. Amen. Amen? Ngayon pa lang, pinagaling na siya ng Panginoon.
Alam niyo po, ang kagalingan is not only the place. Ang kagalingan inside. Amen. Hinilom ng Panginoon ang ating sugat. Amen. Yung spiritual healing. Kasi ang healing minsan mayroon sa katawan. Which is good. But you know, as a Christian, spiritual healing, mabuti yung from inside, yan ang mabuti. Amen. Na pagalingin ka ng Panginoon mula sa loob palabas. Amen. Amen? Kasi pag gumaling ang loob, mabuti, I believe pati labas gagaling. Amen. Right. Amen. Do you believe that? Amen. Now, mabuti, Jesus came. Sabi niya, He's a healer. And Jesus Christ never said, He was a healer. Amen? Nang dumating ang Panginoon, sinabi ba niya na siya ay tagapagpagaling? Hindi. Hindi niya sinabi. Amen? But mabuti, sabi niya, ngunit sabi niya, it's not me that doeth the works. But it's my Father that dwelleth in me. Now, ating pansinin, mabuti na sabi niya, it's hindi siya na ang siyang gumagawa nito, kundi ang Ama na nasa Kanya. The Spirit of God na nasa Kanya ang siyang gumagawa ng mga bagay na ito. Kaya sabi niya, kung hindi kayo maniwala sa akin, paniwalaan mo ang aking gawa. Amen. Amen? Kaya minsan, ano yung pang tao, minsan ano eh, closer is to believe. Dahil niyo po, mga kapatid, mas mainam yung naniwala ka na hindi mo nakikita. Amen. Amen? You know why? Because faith is the substance of things that hope for. Ang panampalataya isang kapanatagan sa mga bagay na hindi nakikita. Kasi kung sinasabi ko kay Sir Elizabeth, ang damit niya ay puti, ay hindi na faith yung maputi dahil nakita ko na eh. Pero kung hindi ko siya nakita, ang damit niya ni Sir Elizabeth ay white. Kung nakita ko siya na in the spot na white, and that's faith. Kaya niniwala ko ang suot niya puti. Pag nakita ko sa puti, thank you Lord. Amen. Dahil nga, sabi niya, believe first, and signs and wonders will follow. Amen. 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 Ibig sabihin, ay maniwala ka muna. Right? Amen? At ang Diyos, sabi niya, signs and wonders, himala, motin o tanda ay will follow doon sa naniwala. Amen. Amen. Amen? Ibig sabihin, he that believeth on me, the works that I do, shall you do also. Now, one more thing, mga kapatid. I want to give an stress about the Samaritan woman. This is the story of the Bible, mga kapatid. Na it's according to the Bible, na itong the Samaritan woman ay ito isang klaseng tao na inayawan sa lipunan at hinahanap ng Misaya. Now look mga kapatid, ang Panginoon hindi tayo naghanap sa Panginoon. Am I right? Ang Diyos ang naghanap sa atin, just like the Samaritan woman. Amen. Amen? Hinahanap siya ng Panginoon sa hating gabi, mga kapatid. Dahil ang babaeng ito ayaw lumabas sa araw. Kasi nga, in society ay hindi maganda ang kanyang Buhay. pamumuhay. Kaya anong ginagawa niya? Sa hating gabi, lalabas siya. At doon siya mag-igib ng tubig. Ano mo ginawa ng Panginoon? Inaantay siya ng Panginoon doon. Now, kapatid, tingnan natin. For many years, sa haba ng panahon, mga kapatid, for 400 years, walang prophet. Nung dumating ang mga propeta, pinakain nila. Amen? But look, mga kapatid, yung babae ito, the Samaritan woman, napakinggan niya 400 years ago, anong sinasabi ng mga propeta, and he will keep in their hearts. And then one day, the sign coming, and then they realized, he is the Messiah. For many years, she carried shame. Sa haba ng panahon, mga kapatid, dala-dala niya ang sakit. Dala-dala niya ang kahirapan ng babaeng ito. Hindi lang, mga kapatid, kahirapan, kundi history. Is that right? Amen? So, ang babaeng ito ay sa kanyang nakaraan, mga kapatid, paulit-ulit siyang binabato ng kanyang, mga kapatid, ng mga tao. Kasi lalo na pag lumabas siya ng araw ay ang tingin ng tao hindi direct, hindi straight. Ang isip ng tao ay nag-isip ng di maganda. Amen?
Kaya ang babaeng ito, maulit sa kanyang kalagayan, she wasn't welcome. She wasn't also restricted. Ganun po ang kalagayan ng Samaritanong ito. Hindi siya welcome at hindi siya respected. She wasn't the type of people who took to. Hindi rin sa tipong tao na kailangan mo siyang kausapin. At minsan ay pinagchichismisan pa siya. Amen? Right. Di po ba, nung wala tayo sa Panginoon ay, anong buhay natin? Masalimuot. Tama ba yung Barunak? Ang buhay natin ay, kung wala sa Panginoon ay masalimuot. Amen? Parang walang sa direksyon. Amen? Ngunit nang dumating ang Panginoon, kinatagpo tayo. Amen. Sino lumapit? Ang Panginoon. Amen. Amen? Just like the Samaritan. Inaantay niya ang babaeng ito doon sa balong. Amen? At tingnan mo ito, tuwing tanghaling tapat, kung kailan walang tao, buti ang babaeng ito, walang mata na nakatingin. Doon siya pupunta sa balong. At umaasang tahimik ang lugar. Amen? At sa kalagayan na yun ay walang husga. Kasi pag nakita ng scripture, bakit ang Panginoon hinayaan niya ang disciples na pupunta sa bayan? Dahil katagpuin niya babaeng ito. Kasi kung katagpuin niya babae ito, nandun ang mga alagad, anong isipin ng mga disciples? Legalistic. Alright? Sabihin ng Panginoon, bakit lumapit ka sa babaeng niya? Bakit minaruit ng Panginoon na ang kanyang mga alagad, sige pumunta ka sa bahay, bumili ka ng pagkain. You know? Dahil ang Panginoon, He can discern the hearts of everyone. Amen. Amen? He discerning the hearts. So nangyari mga kapatid, ang babaeng ito ay walang mapagpaalala ng mga pagkakamali niya. But that day was different. Ngunit mga kapatid, nung siya pinatagpo ng Panginoon, nagbago ang lahat. Amen. Amen? Amen. Nung tayo pinatagpo ng Panginoon, nagbago? Amen. Mayroon pong nagbago. Amen? Testimony ko na lang sa buhay ko, mga kapatid. Hindi ganitong buhay ko noon. Ang buhay ko, mga kapatid, ay nung nako na sa Middle East, ay hindi maganda. Ayaw ko na sabihin. Hindi talaga maganda. Amen? But someone was sitting at the wheel. A Jewish man, mga kapatid. Now, take note, he was not Jew. He was not a Gentile. Ang dugo ng Panginoon ay, ang Panginoon Jesus ay dugo galing sa Diyos. Amen? And a man that he shouldn't even talk to a Samaritan, ang tao ito that he shouldn't care about a woman like her. And yet, mga kapatid, he looked at her. He looked you and me. Amen? Tinignan niya tayo, pinagtatagpo tayo, mga kapatid, pinuntahan tayo, mga kapatid, inabot tayo ng Panginoon. Amen? Not with disgust. See? Not with judgment. Na mga kapatid, na walang sa paghatol. Ang Panginoon Jesus lumapit sa babaeng ito. Not with curiosity. But with intention, sabi niya, give me a drink. John 4 verse 7. Bigyan mo ako ng tubig. Imagine that the Messiah asking a sinful woman for water. Kita nyo, kapatid? Na ang Messiah ito ay nagtanong sa babae, the sinful woman. Sabi niya, bigyan mo ako ng tubig. So, saan nakatingin ang Panginoon? Doon sa binhi ng babae ito. Alam ng Panginoon ng babae niya na mayroong binhi. Amen. Wala siyang pakialam, kapatid, ano man yung kanyang katayuan. Amen? Hindi siya nakatingin doon. Nakatingin sa Diyos sa puso. Amen? Na babaeng yan ay mayroon siyang representation na galing sa Panginoon. Kaya, mga kapatid, tiniis ng Panginoon. Nilapitan siya. Ang Diyos ang gumagawa ng paraan. Amen? So sa gabing ito, ay ang Diyos ay gumagawa ng paraan sa bawat sa atin. Amen. Amen? And that's the reason nang siya gumawa ng paraan, naglingkod tayo sa Panginoon. Amen. Amen? Amen. Dahil alam ng Panginoon na mayroon kang pusong pagkauhaw. Amen. Nauhaw ka sa kanyang salita. Amen? Nung si Kristo ay salita, nauhaw ka sa salita.
Amen? Do you believe me? Amen. Amen? Do you believe His word? Amen. Kung nauha ka sa salita, nauha ka kay Kristo. Mm. Now, tandaan niyo mga kapatid, si Kristo ang salita, hindi hiwalay. Mm. Do you believe that? Amen. Si Kristo ang salita ay iisa. Amen? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. God. Ang Diyos ay salita. Nung ang Diyos ay nagsalita, mga kapatid, at siya pinagkatawang tao, amen, hindi sila hiwalay. Amen? Diyos yun na nagkatawang tao. Amen. Amen? Because He paid the price because of our sins. Mm. Amen? Dahil mahal tayo. Amen? Inabot tayo ng Panginoon. Now, mga kapatid, hindi pagkatagal, mga kapatid, ang haring ito, the Messiah asking a simple woman for water, the Savior is starting a conversation with someone society avoided. So, ang hari sitting beside a woman who felt unworthy to stand before anybody. Amen? So, ang hari, the king, Jesus is the king. Amen? Nasa umupo kapatid beside of the woman, na siya po unworthy to stand before anybody, but hindi siya lumapit kay Jesus. Amen? Si Jesus ang lumapit sa kanya. Hindi na hinanap ang Diyos ang humabol sa kanya. You see the story? Kapatid, and so she asked, why are you talking with me? Then yung verse 9, mga kapatid. Now, behind her question was a lifetime of rejection. Mga kapatid, sa kabila ng kanyang pagtatanong, meron siyang katanungan, mga kapatid, nireject siya ng mundong ito. Ngunit, mga kapatid, inabot siya ng Panginoon. Mga kapatid, you know why? By His grace. Amen. Amen? Sabi nga, by His grace we are saved. Amen? Sa biyaya ng Diyos tayo po ay naligtas. Amen? Sa biyaya ng Panginoon, inabot ng Diyos ang babaeng ito. Amen? So noon, we are type of the Samaritan. Wala tayong Diyos noon. Wala tayong Diyos na pinaglilingkuran noon. Ngunit ang Panginoon ang humabol sa atin. Amen? Kinatagpo tayo ng Panginoon saan? Doon sa balon. Nang sabi ng babae, Panginoon, wala kang panuka upang magsandok doon sa tubig, ang balon ay malalim. Alright? Amen? And behind her voice, mga kapatid, was a heart taught to hide. Sa kabila, mga kapatid, ng mga, and Jesus said, no man ever said to her before. Sabi na, if only knew the gift of God has for you. Itong verse 10. Because for the first time in a long time, mga kapatid, that someone wasn't interested in her past. Someone wasn't asking about her failures. Amen? Walang sino mang nagtatanong sa kanyang pagkakamali, sa kanyang kamalian, sa kanyang mga ginagawang hindi mabuti noon, mga kapatid. Amen? But someone was offering her living water. Amen? Amen. Mga kapatid, merong isa na nag-alay, nag-offer sa atin sa gabing ito ng buhay, mga kapatid, ng tubig na may buhay. Amen. Amen? So ang tubig ng buhay na yun ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Amen. Amen? Sabi niya, come to me. Lumapit kayo na nangabibigatan. Amen? And I will give you rest. Anong klaseng rest ito, mga kapatid? Sabi niya, when you are in Christ, sabi niya, there's no condemnation. Amen. Kung tayo po ay nasa kanyang salita, wala nang paghatol pa. Amen. Meaning, mga kapatid, ay we are rest. Tayo po ay nakapahinga, mga kapatid, kung tayo po ay nasa Panginoon Jesus. Now, ang Panginoon ay nag-offer siya. Then Jesus also exposed the truth. Did you see the scripture, mga kapatid? Ang Panginoon Jesus, mga kapatid, also ay ina-expose niya ang katotohanan. Hindi, mga kapatid, na parang pinahiya niyang babae, not to shame her, but, mga kapatid, but to free her. Amen? In-expose niya, kapatid, anong meron sa babaeng ito. Ang sabi niya, wala akong asawa. Ang sabi ng Panginoon, tama yung sinasabi, wala kang asawa, pero yung panglima na kasama mo, hindi mo asawa.
Nakita niyo, mga kapatid? Ina-expose niya ang katotohanan, anong meron sa babae, pero kapatid, ang nice makita ang tensyon ng Panginoon upang palayain siya sa ganong kalagayan. Amen. Amen? So sa gabi ito, pinalayat ka ng Panginoon. Amen. Amen? Are you free? Amen. Amen? From the bondage of sin. Amen. Pinalayat tayo ng Panginoon. Amen? God, kinalagan tayo ng tali. Na noon, nakatali tayo kapatid sa sistema ng mundong ito. Amen. Ngunit salamat sa Panginoon na lahat ng tali, kapatid, kinalag ng Panginoon. Amen. Pinalahi tayo, lumakad tayo na walang tali. Kaya mo din sa grupong ito, kaya po walang nagtali sa iyo. Amen? Kapag dumating ka dito, wala pong logbook na member ka dito. Dahil po wala pong tali dito, mga kapatid. Amen. Pumasok ka dito malaya, umalis ka din ng malaya. Amen? Dahil po, mga kapatid, ayaw ng Panginoon na lagyan tayo ng tali. Ayaw Amen. ng Diyos na mayroong tali ang tao. Maglingkod din malaya dahil gusto ng Diyos maglingkod din malaya at magpuro sa Kanya. Amen. Amen? Lord, Hallelujah! na walang anumang religiyon nang siyang gilagay sa atin ng tali. Amen? Kaya minsan sabihin mo, ay, Brother George, ay, meron akong doon sa kabila. Baka sa iyo lang yan. Amen? Sabi ng Panginoon ay, pinalaya tayo ng Panginoon. Amen? Wala tayo namang obligasyon na abutin sa mundong ito. Meron tayong obligasyon sa Panginoon. Ano obligasyon natin? Maglingkod sa Kanya. Amen. Amen? Pero hindi ka rin pwede maglingkod kung hindi ka galing sa Kanya. Am I right? Amen. Eh sabi ng Panginoon, sabi niya, ako'y galing sa Kanya, babalik ako sa Kanya. Amen. So lahat tayo babalik sa Kanya. Saan? Sa Kanyang kaisipan. Amen. Amen? Glory to God. So, one more thing. Itong John 4 verse 8, dito ko magtapos mga kapatid, na ipinakita dito na her name, yung totoong realidad. Amen? That, mga kapatid, yung kanyang identity, this Samaritan woman, ay makita at ating ma-identify siya kung anong identity ang babaeng ito. Amen? He revealed her past so he could rewrite her future. Amen? So ang babaeng ito, mga kapatid, ay sabi niya, come, see a man who told me everything that I ever think. Amen? Sabi niya, halika, at tingnan niyo, ang tao ang sinasabi niya ang lahat na meron ako. You see? Then verse 29, mga kapatid, ay in John chapter 4, verse 29, her shame became her testimony. Amen? Mga kapatid, ang kanyang kahiyan ay naging testimony sa kanya. Hindi po ba noon ay kahihiya tayo? Right? Mga kapatid, sa kabila ng kahihiyan ay inabot kayo ng Panginoon, yan yung testimony mo sa Panginoon. Amen. Amen. Bawat isa sa atin mayroong testimony. Tama ba yan? Amen. Mayroong testimony sa bawat isa sa atin. Lord, noon ay ang kalagayan ko ay hindi maganda. Ngunit salamat sa biyaya o Panginoon. Amen. Ako inabot mo at ganito na ako ngayon. Amen. 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 Na nagpiling ko sa iyo, nagpapulot sa iyo mga life. Amen. Praise God. So matid yung kanyang brokenness became her bridge to bring others to Jesus. Ano mo ba, mga matid? Na minsan noon ay yung nangyari sa iyo noon, nung ikaw ay nasumpungan ng Panginoon, nagagalak ka, at nag-extend ka ngayon ng biyaya. Anong ginawa mo, mga kapatid? Anong ginawa mo sa biyaya? That's why you invite him. Amen. Nag-invite ka sa mga kaibigan. Nag-invite ka sa mga katrabaho. Dahil mga kapatid, yung brokenness mo noon ay pinalitan ng Panginoon ng biyaya. Amen. Nung nasumpungan ng biyaya, nagagalak ka, kapatid, nag-enjoy ka sa biyaya nito, you extend the blessing. Amen. Praise Alright? God. Amen. That's why when I receive the blessings, I will extend. Amen. Come on. Dahil ako nabibiyaan lang din. Amen. Nabiyaan ako ng residency, like the Castro family. Na-extend nilang kayo ng biyaya ko doon sa kapatid ni bayaw ni Sister Mandala. May Right. na-extend sila ng biyaya. Amen. Dahil pong biyaya dumating sa kanila by grace, kapatid, sa biyaya ng Panginoon, they extend the grace. Amen. Ito din ang ginagawa, mga kapatid. I will extend also, mga kapatid, inuunat ko aking kamay. Amen. Upang ang mga kapatid, dahil ang biyaya, ang biyaya ng Diyos ay hindi maiksi.
ang kamay ng Panginoon, hindi maiksi, right? Right. Mahaba ang kamay ng Panginoon. Amen. From New Zealand to Philippines, ganong haba. Amen. 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 Right? Kaya batid, after 2 weeks, darating isa. Dahil po sa biyaya ng Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So, batid ay salamat sa Panginoon. Sabi, I hope Amen. na the story of the woman of the inspired us. Amen. Amen? Na hindi tayo matid nakatingin sa mga bagay, ang Panginoon hindi nakatingin doon. Right. Amen? But, ito iwan ko sa inyo, mga kapatid, no? Ay, itong sa gabing ito na tayo magbulay-bulay. Kasi nga, kung tayo naniwala sa Panginoon, naniwala tayo sa salita. Amen. Amen? If we believe this word, you need to obey. Mm. Amen? Amen. Sabi ng scripture, obedience is better than sacrifice. Amen. Ito right. Amen? So, ang pagsunod na po ay mas higit pa sa anumang sakripisyo. Mm. Amen? So, mabatid, yung obedience na ito ay nagagawa natin ito dahil nga naniwala tayo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Salamat sa biyaya ng Panginoon sa ganito. At mabatid, sa gabi ito, sama niyo ako sa prayers. Kasi po ay nalala ko yung sinasabi ng ating kapatid Sir Celeste na noon ay umiiwas ako. Yung mga kapatid, yung mga bagay na iniiwasan ko ay yung pala ang gusto ng Panginoon. Sabi nga, system na ito ating kapatid, no? Sabi niya, umiiwas ako sa mga magpag-tulisip minsan sa mga puti. Kasi nga, hirap ako mag-English. I'm not fluent in English. Mga kapatid, kaya sabi Sir Celeste, noon, hindi tayo gano'n. Mga kapatid, pero ano niyo po ngayon? Ay, sabi ni Pastor Malcolm, ay, you need to level up. So, parang sinachallenge ako. Furthermore, mga kapatid, sinachallenge ako, parang natututo rin ako. Di ba? Parang lahat naman tayo eh. Ay, subject to learn. Amen? Kung ang puso ay handang magkapasako. Right? Kaya sabi ba Rolando, sabi niya, Pastor, ay, sana gamitin ka pa ng Panginoon. Ikaw din, brad, sana gamitin ka din. Amen. 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 Sabi niya ba Rolando, Pastor, ay, ang prayer ko ay gamitin ka pa ng Panginoon. Aba, hindi lang ako, ikaw din gamitin ng Panginoon. Amen. To reach out sa mga kuluwa. Amen. Tama ba yun, Rolando? Amen. Hindi lang si Pastor. Bawat isa sa atin. Even the sisters. But the sisters you cannot preach. But the way how you do, invite them. Amen. Amen. This is the thing that you can do. Amen. Sister Kalin, invite your friends, invite your colleagues, invite your, yung Sister Kalin is a manager. Pwede niya ibitahin yung manager rin, kapwa manager. Amen. So, but this is the thing that you can do to the glory of the Lord. Amen. Hallelujah. So, let's stand sa gabing ito. Mga kapatid. Hallelujah. Panginoon. At siyang awitan mga kapatid at salamatan. At alam niyo po mga kapatid ay isama niyo sa prayers kasi nga tumawag sa akin si Pastor Alri ng Taranaki. Kasi mayroon pong mga kapatid, mayroon kaming Zoom meeting sa lahat ng ministers ay, alam niyo po ay parang dalawa lang kami Pilipino doon. O tatlo. Mga kapatid, ay ako po'y nabigla at hindi pa talaga ako nag-uo na this coming Monday ako yung maging speaker nila. Sabi ko, yung tumawag si Pastor Alray, sabi ko, oh, you give me a hard job, my brother. Medyo looks funny. But sabi niya, I need to prayer these things. And not say oo today. But I will get you back soon. So, pray niyo mga kapatid dahil po ay hindi po madali. Kasi nga, ang kausap ko ay mga puti. So, ito yung ayaw ko na nandito na. Naalala ko noon, mga puti, kapag naroon tayo sa mga puti, anong ginagawa ko? Meron doon ay nagtatago ako. Wala na pag-opening prayers, at closing prayers, dahil pagkatawagin ako. Totoo yun.
Rolando, ganito, nasa grow, nasa fellowship. Pag opening prayers na, nagkunwari ako ihi. Yeah, I'm not, hindi ako nag-sinungaling. Pagka closing prayer na, gigilid ako ng konti, nandun ako sa likod. Makatawagin ako. Amen? Yung ayaw ko, yun ang gusto ng Panginoon. Just like Jonas. Ayaw ni Jonas, mga batid. Pero yun ang purpose ng Panginoon. Amen? So wala tayong magawa ng mga batid kung yun ang will ng Panginoon. Alright, so ating awitan muli, mga batid ng Panginoon sa gabi ito. Ating siyang pasalamatan. Ating awitin yung kay buti-buti mo, Panginoon. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras at sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaway magpawalang buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaway magpawalang sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Dakilang Diyos, salamat sa iyo, Panginoon. God, sa gabay, protection, Lord, kaya sa lahat sa mga salita, Panginoon, pakinggan mo rin. I trust the Lord God, ito po ay silbing kalakasan sa aming mga, Lord, mga spiritual kalagayan, Panginoon, upang mga bagay na ito, Lord, aming pagnaring-nilayan, pagbalik-balay, Panginoon, sa mga buhay. God, na ito mabuti, Panginoon, sa kilak na. They're worthy to be praised. They're worthy to give glory, Panginoon. Yes, Lord. Mga bagay, Lord God, na aming dadalay ngayon, Panginoon, ay tuloy ka mangusa, Panginoon, sa bawat puso. Bigyan mo kami, Lord, ng more thirst, O God, sa mga salita. Magkauhaw, Panginoon. Dahil, Lord, there's something, Lord, na ikaw patuloy maghayag, mag-rebuild, Lord, O God, sa mga bagay na spiritual sa buhay namin. O God, ang aming kaalaman, Panginoon, ay limitado. Ngunit ikaw, Diyos na buhay, Panginoon, unlimited. O God, nagbigay, Panginoon, ng inspirasyon sa tuwing na, Lord God, aming napakinggan ng mga salita, Panginoon, ito nagbigay, Lord, ng kalakasan. Buot, Panginoon, sa kalagayan, Panginoon, spiritual, tunay, na ikaw lamang na ang Diyos na aming pinagilingkuran. At sa gabi ito, God, salamat, Lord God, sa lahat ng tagumpay. Lord, sa lahat ng katugunan, ng mga request. Lord, salamat, Lord God, sa pamilyang ito, Panginoon, ng aming kapatid, Lord, ng Lagari family. God, buhat, Lord, sa ama ng tahanan. O God, ng Abarligin, Panginoon, sa kalakasan, Lord, ng taglay. Pag-ingat, Lord God, sa buong tahanan, Panginoon. Kapayapaan, Lord, ng kagalakan, Panginoon. Pag-ingat, God, sa buong pamilya. O God, sa mga anak, Lord God, mula sa panganay hanggang sa bunso, Panginoon. O God, Panginoon, Lord, sa kanilang borders po ng Alberto family. Yes, Lord. Lord, salamat, Lord God, sa iyong kamay. Nag-ingat, Lord God, nagbigay, Panginoon, ng joy at God, ng kalakasan.
kalakasan mula sa inyo. Kaya Lord, nakila ka at pasalamatan ka namin. God, sa karawan, Panginoon, na binigay, Lord, sa aming kapatid, sa Celestine. Tunay nga napakabuti mo, Panginoon, sa kanyang buhay. Lord God, na bigyan ko, Lord, ng ibahing lakas, Panginoon. God, na isumagamit ko sa kapurihan. God, kung meron pang panahon, O God, ay bigyan mo, Lord, ng strength na mula sa iyo. God, na encourage, Panginoon. Hallelujah, na patuloy kami maglakbay, Panginoon, na may pagsunod sa iyo. God, na mayroong pa, Lord God, na patuloy na lumahawak, Panginoon, sa mga salita. Bless, O God, bawat isa, bawat pamilya. Nakita mo, Panginoon, ang bawat hinaing, Panginoon. Ang Lord, nakita mo ang bawat burden, nakita mo ang bawat puso, O Diyos, sa umagang ito. Patuloy magsamahan, Panginoon, sa gabing ito. Lahat ng papuri na binabalik sa iyo. Kasalamatan ka. In the name of Lord Jesus Christ. Sa pisamot na lang. Patuloy ka namin. Amen. Now, mga kapatid, ay sa gabi ito ay ating pong inayahan ating birthday celebrant. Gabihan at ating isang awitan. Happy birthday. Once again, God bless you. Salamat po kapatid sa inyong time. Sa inyong kagalakan sa gabi ito. Narito ang bawat isa. God, ating isang awitan, mga kapatid, na isang birthday song. Salamat po sa buhay natin kapatid. Isang palakpak mga kapatid sa Panginoon. I sing the song, Happy Birthday. Medyo babagan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Isang maligayang kaarawan. Sa ating kapatid, ating mahal na kapatid sa Sister Celeste. Naway ang Panginoon patuloy mag-ingat sa iyo at bigyan ng kalakasan at mukti sa buhat sa ama ng tahanan at sa buong sambayanan ang proteksyon at kagalakan at kapayapaan maghari sa buong tahanan. Amen. Bless you, Sister Celeste. Amen. Okay, salamat mga kapatid sa presensya. At salamat sa Panginoon dahil sa binigay na time niyang Panginoon sa inyo para mag-celebrate ng birthday ko. Salamat sa mga salita ng Panginoon na napakinggan. Sana ito'y mag-manifest ng life natin. Amen. Just to grow our faith in Him. So, thankful ako sa lahat, sa inyo, sa mga prayers natin. We hope and pray that we will continue to serve God and to have love, unity to each other. So, salamat sa Panginoon sa lahat-lahat, sa mga biyaya, lalo na sa kalusugan na para sa araw-araw na magagamit natin sa pagtrabaho natin. So, ibalik ko sa Panginoon ang lahat-lahat, ang pagpupuri at pasalamat sa Kanya. Amen. Yan sa ating kapatid, magamit na sa sabihin, kundi para legend. Salamat ako sa Panginoon. Asawa ko. Amen. She's a very strong woman. Glory. Even though I'm a sick person, but Healthy person. really healthy person. Healthy. Supposed to be in the
salamat po sa Ginoo nga You're in good hands. gitagaan ko niya og asawa. Ayan. Buotan, buotan. Everybody din naway, hindi na mapagod, Sister Celestine. Amen. Wala ka paguran, pag-anak ng Diyos. Amen. Sabi ko din. Kumana na lang. Sabi ko din yun. Balik na ko ang mga Maya. Amen. So, okay na. Pwede ba ipag-pray natin ang pagkain? Pwede ko ba invite si Brother Rolando? Pray na po. Sige. Abot na dyan, abot. Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Maraming salamat po sa gabi ito, Ama, sa opportunity, Lord, ibinigay mo sa amin. Sa pagkakataong ito, Lord. Sa kalagitnaan, Lord, ng birthday ng iyong anak na si Celeste. Yes. Salamat, Ama, alam namin na nandito ka. Amen. Ikaw ang nananahan, Lord, sa bawat sulok ng bahay nito. Hawakan mo rin, Panginoon ko, ang mga tao na nandito, Lord. Hindi ko na po sila isa-isayin. Alam kong kilala mo sila lahat. Ama, wala ka rin may tatabi sa inyo, Ama, hanggat kalit-liitan, ditali ng laman ng aming puso. Amen. Ama, kayo ang Diyos na nagpo-provide ng lahat. Kayo ang Diyos na nagbibigay ng lahat. Salamat, Panginoon ko, sa buhay ni Pastor Jordan, Lord. Ingatan mo siya, huwag mo siyang pababayaan, Lord. Yan din po sa kanyang aatinan, Lord. Alam namin na kayo ang gumawa ng bibig niya, kayo rin ang karunungan. Kayo ang Diyos na higit na makapangyarihan sa ibabaw ng mundong ito. Amen. Po ang biyayang aming pagsasaluhan, nawa inyo po sanang huwag putulin, Lord, sa bawat pamilya, sa bawat bahay na pinagkakalooban nyo ng biyaya, Lord, sa araw-araw. At tulungan mo rin kami, Lord, na harapin ang buhay na kasama ka, hindi ang mundong ito. Yes. Dahil kailanman, Ama, hindi namin kayang talunin ang mundong ito. Pero dahil sa iyo, Ama, nananalig kami Yes. na ikaw pa rin ang Diyos ng lahat. Ang Diyos na mapagmahal. Ganon din po kay Glenn at kay Mark, Lord. Alam ko na may purpose ka sa buhay ng magkapatid na ito, na may bigyan mo sila ng trabaho, Lord, na kayo pa rin ang makakapagbigay sa kalagayan. Kayo ang Diyos na nakahihigit sa lahat. Kayo ang may gawa ng langit at lupa. Maraming salamat, Ama. Lakas mo, hindi ang lakas namin. Karunungan mo, Ama, hindi ang karunungan namin. Salamat sa lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Help yourself. Help yourself. Myself.